Pangalan ko June Balas, no? Ang province ko po Masbate. So, bago ako na-involve dito, dati po akong tambay. Literal na tambay, yung manginginom, no? Walang ginagawa kundi lumakwatsa. Kasi bakit? Hopeless na po ako kasi dati po akong nagtatrabaho sa SM Supermarket. No, nagtrabaho po ako sa SM Supermarket as merchandiser. Alam mo yung merchandiser? Taga-refill ng mga stock ng mga paninda sa supermarket. So, almost 3 years po akong nagtatrabaho doon. Okay? Pero bago ako mag-SM, nagtrabaho din ako sa gasolinahan. No, gasoline boy din po ang inyong lingkod. Ako po ay dating gasoline boy sa Caltex, sa Pasay, no? Then, bago ako nag-gasoline boy, nagtrabaho din ako sa pinante ng truck. Okay? So, pinante ako ng truck way back 2001. Okay? So, yung tatlong pinasukan kong trabaho na yan, almost 6 years po akong nagtatrabaho na walang nangyayari sa buhay ko. So, after nung ginawa ko to, pinag-aralan ko yung negosyo, tinudo ko talaga, hinataw ko talaga, nagpa-guide ako. So, after 2 years na ginagawa ko tong negosyo na to, nakabili ako ng first car. Sabi ko, kung nagawa nila, magagawa ko rin. Then after 2 years mahigit, nabili ko po yung first car ko, yung Toyota Wigo. Okay, so hindi man siya ganun kaganda at hindi man siya ganun kalaki, at least merong sasakyan. First car lang naman eh. Yun yung naintindihan ko sa negosyo. Hanggat inuwi ko po yan sa amin sa Masbate. Okay? Din pag uwi ko sa Masbate, tinawagan ko yung nanay ko sa probinsya, sa amin, sa isla. Kasi isla, Masbate kami, from Naro Island, tinawagan ko yan, pinapunta ko yan sa Kawayan mismo, doon sa lungsod. Kasi hindi po pwede ang Wigo na yan, dadalhin doon sa isla kasi wala pong bangka na makasakay yan, baka lumubog eh. Kasi maliliit lang po yung bangka sa amin. Yung Naro Island na yon, 4 lang ho na barangay yun. So, hindi yan makakatawid doon. Kaya pinapunta ko lang yung nanay ko diyan sa lungsod ng Kawayan. Okay, yan po yung nanay ko katabi ko. Tuwang-tuwa kasi sabi ko dati, pagpunta ko ng Manila noon, hindi ako uuwi sa amin hanggat wala akong resulta. Pinagawa ko po yung bahay ng mama ko sa probinsya. So, kasi sabi ng mama ko, anong mangyayari sa akin kapag pumunta ko ng Manila kasi hindi po ako nakatapos ng pag-aaral. Never pa ako nakagraduate ng high school. Bakit? Bulak-bul ako sa school eh. Pasaway din ako, hindi ako nakikinig sa magulang ko. Pero tinandaan ko ang sabi ng nanay ko, yung sinabi niya sa akin, walang mangyayari sa'yo sa Manila. Kaya tumatak talaga sa utak ko. Sabi ko, pag yumaman ako sa negosyo na to, bago ako bibili ng bahay, ipapagawa ko yung bahay ng mama ko. Okay? At hindi lang yan. Next slides. Ayan. Din pagkagawa ko ng bahay ng mama ko, bumalik ako sa Manila, bumili rin po ako ng sarili kong bahay sa Laguna. Okay, so, yun dati lang nakatira nung nagtatrabaho ako, nag-beach spacer lang po ako. No, yung higaan ko, yung mga surot, sabi ko, pag ito totoo, bibili ako ng sarili kong bahay. Okay, so ang dating gasoline boy, dating tambay, ngayon may sarili na hong bahay. Okay? Next slides. Bukod dyan, dahil yung bahay ko na yun, 4 ho ang parking nun. 4. So, bumili ako, nagdagdag ako ng isang sasakyan, yung Ford Explorer naman. Ito, nakakatuwa kasi bakit itong sasakyan na to, grabe ho ang ride niyan. Smooth lang po yan, dumuduyan-duyan lang po yan. Ang ganda ho ng shock niyan. So, kahit bumili ka ng ganyan, hindi po yan nalulubak, dumuduyan-duyan lang yan. At mga sasakyan ho yan ng mga politiko. Politiko lang po ang mayroon yan. Kasi bakit? Grabe ho yan, lumaklak ng gas. Okay? Next slide. At siyempre, ang inyong lingkod, nakabili na rin po ng sports car. Alam mo, yung pang third car ko, sports car na pangarap ko lang dati, na kapag ka may dumadaan sa harap ko na sports car, ang ganda ng tunog, sabi ko dati, darating ang time, darating ang oras, makakaroon din ako ng ganyan. At dahil sa MHI community, sa negosyo natin, nagkaroon ako ng sports car. Next slides. Ayan, yung third car ko, yung Raptor naman. Sobrang ganda ang sasakyan nito. Pwede ito pang bundok, pwede ito pang purma, lahat. Sobrang ganda ho nito. Ito po yung pang-4 na kotse ko. Di ba binili ko ng bahay, 4 ang parking nun?
So, kasya sila doon. So, next slide. Guys, yan po. Yung dating gasoline boy, 4 na ho yung sasakyan. Kung nagawa ko, magagawa mo. Bakit? Tao lang din naman ako eh. Mapangarap lang akong tao. Probinsyano. Pero ngayon, 4 na ho yung sasakyan. Okay? Kaya mangarap ka lang. Huwag kang mahiyang mangarap kasi libre ho ang mangarap. Itudo mo. Okay? Next slide. At siyempre may mga investment na rin po ako. Bumili po ako sa Kawayan mismo. Sa proper namin. Sa mismong Masbate. Then proper ng Masbate. Tapos Kawayan. Mga kalahating oras lang po ang biyahe niyan. Bumili po ako ng lote dyan na 400 square meter. Okay? So binili ko po yan. Nung dati kasi mura pa yan. Nasa 300,000 lang yan. Cash kong binili yan. Ngayon, magkano na ang value na nasa 1.5 million na. Kasi na-develop na po yan. Sa harap po yan ng college doon sa Kawayan. Sa amin. Okay, so, isa sa mga plan ko yan. Investment, gawin ko yung dormitory, gawin ko yung apartment para sa mga nag-aaral doon ng college. Okay? Next slides. At hindi lang po yan, ang inyong lingkod, no? Ang dating gasoline boy, bumili po ng lote dyan sa baba ng Makiling. Kung makikita mo yung likod ng background ko, yan po yung Makiling mismo. So, baba lang siya sa Hot Spring Resort. Yan yung ipapagawa ko po yan ng resort. Okay? So na po yan. Very soon na po yan. Ipapagawa yan ng resort. 150 ang cut niyan. So, 3 po yan. Nasa 450. At ang bili ko niyan, alam mo kung magkano isang cut? 1.2 million ang isang cut. Yung 150 square meter. 3 po ang binili ko. Nasa times 3 mo yung 1.2, nasa 3.6 million. At alam mo ba kung magkano na yan ngayon? Kung i-times mo, kasi nasa 23 per square meter na po ang ano diyan, ang bintahan diyan, ang bilihan. So, mahigit 10 million na yan. Okay, so sa mga investment ko yan. So, diyan ko ipapagawa yung pangarap kong Hot Spring Resort. Next. Okay, siyempre, yung dating gasoline boy ho, no, yung dating tambay na walang kwenta dati, ngayon ho, nagkaroon ng kwenta kasi nakapag-travel na rin tayo sa Malaysia, no? Sa Malaysia, ho, malapit lang ho yan dito, sa baba lang ho yan ng Mindanao, pero naka 5 times na po ako dyan pabalik-balik dahil sa MHI community. Next slides. At hindi lang po yan, nakapunta na rin po tayo ng Hong Kong. At hindi lang isang beses, naka-6 na beses po ako dyan sa Hong Kong. Okay? Next slides. At nakapunta na rin po ako ng Taiwan. So yung lingkod, nasa harap nyo ngayon sa Zoom, na dating tambay, na dating walang kwenta ang buhay, nakapasyal na rin sa Taiwan. Okay? Next. At siyempre, hindi lang Taiwan, nakapunta na rin po sa pinakamalinis na bansa sa buong mundo, yung Singapore. Guys, sobrang ganda ho ng Singapore. Kaya pangarapin mo talaga yan. Isa sa pinakamagandang bansa yan sa buong mundo. Pumunta ka dyan, sobrang linis dyan. Sa Singapore na yan. Yung airport pa lang ng Singapore, grabe ho. Carpeted lahat. Nakasala na malaki. Pwede kang matulog doon. So, grabe, ang ganda ho. Hindi lang po isang beses ako nakapunta dyan. Siguro mga 4 times nagbalik-balik ako dyan sa Singapore. Next slides. Okay, siyempre ang inyong lingkod sa pinakamagandang lugar din sa sa buong mundo, yung Dubai. Kapag yung passport mo natatakan ng Dubai, halos welcome ka na sa lahat ng bansa. Kasi yung goal ng mayayaman, matatakan lang yung passport nila sa Dubai. Kasi pag natatakan yung passport mo sa Dubai, hindi ka na halos sa immigration, hindi ka na masyadong tatanungin. Kaya ang inyong lingkod, nakapunta niyan dyan sa Dubai, sa Burj Khalifa. Nag-desert safari kami sa yan yung malaking garden, Dubai Garden. So grabe, sobrang ganda ho sa Dubai. Ang lalapad ho ng kalsada diyan sa mga taga-Dubai na nandito. Ay grabe, sobrang ganda ho diyan sa Dubai na yan. Next slides. At hindi lang Dubai, ang inyong lingkod po nakapunta na rin ho ng Macau. No? Sa Macau, sobrang ganda ng Macau. Diyan po ako nakakita ng building na puro gold. Kaya pumunta ka dyan sa Macau.
Ngayon, seryosuhin mo to, mag-join ka, talagang pag-aralan mo at seryosuhin mo. Naniniwala ako makakarating ka rin kung saan ako nakapunta. Next slides. At siyempre, ang iyong lingkod nakapunta rin sa Maldives. Isa sa number 1 na pinakamagandang tourist spot sa buong mundo, yung Maldives. Pag wala kang 200,000 dyan, hindi ka makakapunta dyan kasi yun po ang budget. No? Yan po yung budget. Dahil sa MHI community, ginawa yung sistema, pinag-aralan yung sistema, nakarating na sa Maldives. Next slides. Ayan, siyempre nakarating dito sa Korea, sa South Korea, sa Jeju Island, South Korea. Sobrang ganda din po ng lugar. Ng lugar na yan, sobrang napunta kami dyan sa overlooking na yan. Kaya lang sa South Korea, halos flowers sila. Pumunta kami doon kay yung sinutingan ng Korea novela. So, inikot-ikot namin yun doon. Grabe, sobrang ganda dyan sa South Korea. 8 bansa na tayo. Malaysia, Hong Kong, Korea, Macau, Taiwan, Dubai, Maldives, and Singapore. Kasi kung nagawa ko, walang dahilan na hindi mo magawa. Dalawa lang naman ang mata ko. Dalawa yung butas ng ilong ko. Parehas lang tayo. Baka mas guwapo ka sa akin at baka mas magaling ka sa akin. O darating din ang time, mangyayari din sa inyo yan. Next slides. At siyempre, sino mag-aakala yung dating gasoline boy, no? Yung dating gasoline boy na shato lang ang ginagawa noon nung maliit pa. Ngayon, pag golf na lang, iba na yung palo, no? May iba na yung mga swing. Kaya ang swerte mo, na-share sa'yo tong business na to. Next slides. Yan, siyempre, ang lifestyle natin is yate. So, maraming business na yan. Siguro mga 10 times na ako nag-yate sa simula nung napasali ako dito sa MHI community. Next slides. At siyempre nakapag-ingkas din tayo ng 500,000 tsaka 1.2 mahigit million dito sa ating community. Next slides. Siyempre, ang total na accumulated natin, ang total na accumulation is kumita na ho tayo ng 28 million mahigit sa ating negosyo. Next slides. Okay, kung maalala mo kanina, mayroon akong biniling lote, nasa 10 million na ang worth. Ngayon po, ipapagawa ko po sa next project ko, yung Junbi Hot Spring Resort. Ganyan na ganyan talaga siya. So, sobrang ganda nun kasi mainit siya ang tubig. Hot spring So, isa sa mga pangarap ko yan na ang next project ko. Kasi may 4 na kotse na ako, may 2 bahay, may mga investment na rin din yan next project ko. Next. Dahil ginawa ko tong negosyo na to, dahil sa negosyo na nai-present sa'yo, ito na po ang nangyari sa buhay ko. Gumanda ang buhay, gumanda ang lifestyle, ang dating tambay, na hopeless na dati. Na walang-wala dati. Alam mo, sa totoo lang, ako, sabi nga nung sponsor ko dati, umuwi na lang daw ako dati sa probinsya. Kasi wala na daw yung buhay ko. Kumbaga, patapo na yung buhay ko dati. Wala na nangyayari. Puro inom na lang ako, puro lakwatsa na ako. Hindi na ako nakikinig sa sponsor ko. Sineryoso ko to. Talagang gumanda ang buhay ko. 360 degrees. Okay? Next slide. Thank you. Ito lang po ang may advice ko sa inyo. Huwag ka nang magduda. Bakit? Nung una, nagdududa din ako. Okay? Huwag kang matakot magsimula kasi nung una natatakot din ako. Pero sinubukan ko lang. Bakit? Sabi ko nga dati, wala namang mawawala sa akin kung susubukan ko. Dati na akong wala. Ano pang mawawala sa akin? Hindi wala. Tama? Pag mag-try ako, what if may mangyari sa akin? Yun yung nangyari sa akin. Kaya ngayon pa lang, pasalamatan mo yan, kausapin mo yan, kung paano ka magsisimula at kailan mo simulan yung negosyo. Malay mo. Yung nangyari sa akin, baka higit pa yung mangyayari sa'yo sa negosyo na ipinakita sa'yo, aasinso ka rin ng kagaya ko sa negosyo nito. Thank you very much!